kanyang turuan. Kung nangyari sa amin na umasenso kami dito, I'm sure, kaya-kaya mo rin. Hindi ako makakalimutan yung sinabi sa akin na nung nagtutok ko dito sa gitna, na nag-deny ko kami nun sa dating hub. Sabi niya, kumikita na ako ng 20,000. Pero nung nakita niya ako nun, after nun, nag-usap kami sa baba, magkano ka na ngayon? 20,000 na? Excited pa ako. Hindi ka pang 20,000 eh. Pang 300,000 ka. Wow. Diba? So yung confident level ko, nag-boost lalo. Parang na ano ako lalo. Parang nag-trigger sa akin lalo na, ganun ba? Yung upline ko nga, naniniwala sa akin, ang much more ako. Yes. Kaya mas sinipagan ko lang talaga. Wala akong pinakinggan sa labas, dito lang lahat sa loob. Lahat ng connection, lahat ng connected sa negosyo, pinakinggan ko lahat. Mga uplines, cross lines. Wala akong binabad sa labas. Kaya yung message na yun, doon ako mas nag-grow at lumaki talaga. Kaya pakinggan natin, okay na ba? Pakinggan natin yung tatay natin. Yes. Baka malay mo, may matutunan ka na maliit lang at may apply mo, may nasabi siya, na-apply mo siya negosyo mo, lumaki at mag-grow at kumita ka rin ng maganda. At malabas mo rin yung first time. Yes! Tama? So, hindi ko napakatagalin. I-welcome natin yung ating tatay. Okay na ba yun? Yes. Ng traditional copy para at least mas bongga yung pasok niyan. Okay na ba yun? Yes. Okay na ba yung mga hawak-hawak nyo? Ilagay nyo muna para mabigyan natin to ng... Para marinig niya yung tatay natin. Para sa tao to, bigyan natin 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! At milyon-milyon palakpak! Para kay Beto! Adrian! Dito! Yun! Ang daming naglabas ng mga cars achievers, Millionaire Circle, Global Ambassador dahil sa taong ito. Yes! Kaya, Kami namin! yes! Dala ko yung bag ko, maraming interpret sa bag ko. So ayan, good morning. Good morning. So, kwentuhan muna, no? Ayan. Nung nag-start ako, ayan. So, basically, nung iba, alam yung kwento ko, pero ulitin ko na lang. Nakalimutan na. Start ako, 20 pesos po muna. Tapos, 8 anak. Dito, ilan na yung mga anak dito? Sino yung may anak na? Isa niya sa daliri kong ilan? Paparating ka lang. Mabenta yun, 4. Dalawa. Ay, patingin. Ikaw, ikaw ilan yan? Hindi lang kung saan bubunod yan. So, yun, sa akin, 8. Okay, so... Mas matindi yung reason, no, para umato. Pero ang matindi, walang puhunan, 20 pesos. Pero naman 20 pesos. Tapos, yun nga, humina yung shop ko. Kumikita ng 150,000 per month. Biglang na parang 300 na lang a day. So basically, hindi ko talaga, talaga tong network. Kasi nga, siyempre businessman ako, no? 500 pesos lang, no? Pinaikot ko. Tapos, yung 500 pesos na benta, yung kwento ko, no? 500 pesos, bilhin ko ng baterya ng cellphone sa peraso. Ang battery sa, sa mall. Mall lang, walang ibang pwedeng, tama, hindi, wala pala sa mall yung mga cellphone shop pa nun, wala pang, bilhin ng cellphone nun. Sa labas ng mall, may building, doon ka lang bibili sa Globe, tsaka Smart lang. So, ang battery doon, nasa 1.7. So, nabibili lang doon sa kinukuha na ng 500 yun, alam yun, sa may bandang Alabang. 500 lang na kukuha. Binibenta ko ng 1.2 para malabanan ko yung mall. Siyempre, saan ka bibili? Sa 1.7 o sa 1.2 sa akin. Kasi wala akong bayad sa pwesto. Okay, so, basically, yun. 1.2. So, magkano kita ko doon? 700. So, kurot ako ng 200. Panggastos sa isang araw. So, 1,000. 2 pirasong baterya. Tapos, naging 4. Naging 5. Hanggang sa loob ng 6 na buwan. Yung bag ko, puno-puno na ng mga battery charger. Ibang model, Kia.
Sino ba inabutan yung mga cellphone na walang text? Sa? Ano yun ba eh? Cellphone na wala pang text. Yung call lang. Yung inabutan nyo kung... Nokia ba nang nabili ko dati? May mga Motorola pa yung Cascasiero. 3510 ata yun. 3510? Ayan. May text na yun. Oo, may text. Ibig sabihin marami nang may cellphone yung tao. Ikaw wala ka pang Wala cellphone. pa. Mahal. Dati kasi Mahal, parang... 5,000 yun out na Oo. ano. So kasi dati ang dati nakakapag-cellphone lang mayaman. Yes. Tapos ang mga cellphone nun, ganun kataas. Ang presyo ng cellphone 20 mil. Wala siyang magagawa kundi tawag lang. Basic, okay na. So, tsaka maraming requirements. Ang requirements kung paano kumuha ng kotse, tsaka kung paano kumuha ng cellphone, isa lang. Kailangan may proof of billing ka, kailangan may business permit ka, may ITR ka, ganun yung mga requirements. So, fast forward, mahal ang baterya, hindi lahat ng tao may cellphone. So, marami ako nabebentahan. No? So, sa loob ng 6 na buwan, yung bago puno-puno mo ng battery charger, worth 50,000. Tapos, nakapagpagawa ko ng bahay na bungalow sa Cavite. Sa loob ng 6 na buwan. So, ba't ko kinikwento to? Ang gusto kong matutunan nyo kasi dito is mindset. Kwentuhan, no? Gusto ko kasi dahil sa kwentuhan. Mindset. Meron ko pang pen na mas malinaw pa. Kasi yung sinasabi ko maging malinaw din. Wala bang may dala dyan? Wala. Wala. Kasi yun, ano. So, bili kayo. Mahal-mahal ang tuition fee nyo, tapos pagpapagay ng mga ibang. Mas matindi ng ha? Sige, try pa makabili. Kasi bago maubos to. So, yun nga, mindset, siyempre, lahat naman tayo gusto maging millionaire. Millionaire, kaya nga millionaires tayo. Maraming factors to para ma-hit niya yan. So, mindset, kinikwento ko sa inyo na, ayun nga, basically, dapat marunong kayo ng gano'n, 500 pesos, tapos, a third na 500 pesos, naging 50,000. Paggawa ng bahay na bungalow. Amazing din. May nagturo, wala. Walang tatay na nagagay. Siguro, naging pattern ko lang yung sa tatay ko, nakita ko. Hindi ko naman, di rin niya tinuro eh, kasi, mas alam niyo ba, mas madali kayong matuto kung di kayo tinuturuan. Kung mataas lang yung awareness nyo. Yes. Asan yung awareness nyo? Okay, pag hindi mataas ang awareness nyo, kaya dapat mataas ang awareness mo. Ano ibig sabihin nun? Balikot mata mo. Kumingin tayo. Hindi ka may na-mentoran, hindi ka kinakausap, hindi ka ginaguide. Nahuhuli mo agad. Observant, awareness. Yun yung mga yumayaman. Tapos nadikit lang, hindi tinuturuan, nakakakwentuhan lang. May boss ka na mayaman, tinuturuan ka, sinesermonan ka, tinuturuan ka, sinesermonan ka. Or minsan hindi ka tinuturuan eh. Ano ganun? So nakita ko na sa tatay ko, Karton Lugaw, 2.5. Tinulak ko lang. Hindi pa tinuro na, anak, ganito paano palaking yung pera, ganyan. Hindi tinuro. Nalaman ko na lang, may kotse ni tatay ko. Tama. Tapos, yun nga, 50 na yung mga waiters, kumita na ng 2 million per month. Yung tatay ko hindi ka tuturuan ng ganito, kakusapin. Siguro kakausapin ka para pagalitan. So, paano ka matututo yung lagi kong pagagalitan? Baka sumpa mo pa, no? Kaya baka kayo may apply kayo, pinapagalitan mo. Grabe ito, lagi na lang nakita mo dito. Nagtatampo ka na. Ganun talaga training ng mundo. Sasalbayin ka para matuto ka, walang magtuturo sa'yo. Ito, ano lang to, masyadong baby na tong datingan dito sa inyo, kaya pag hindi pa kayo yumaman, sarap yung sampalit isa-isa. Kasi bakit? Tinuro na sa paano yumaman, tanong ko dito eh. Sa akin nga, hindi tinuro, pinagkait pa eh. Tama? So, yun yun, awareness, no? Nakakabali yan, no? Balik, itong lugat, 2 million per month, no? So, inulit ko na gano'n, hindi tinuro, no? Siguro sa hirap ng buhay, no? Saka diskarte, no? Kailangan na mindset mo, madiskarte ka. Diskarte. Awareness. Awareness, ito yung mga dapat na ano kayo. Mind yan, sa mind yan. Awareness.
Alam mo yung awareness mo, dapat mataas mindset awareness. Ano to eh? Small on mind. So, advance ko na yung BMS natin. Konti lang dito, mas matindi doon. Spirit. So, dito naman tayo sa mind. Awareness pa yung isa pa yung bawa, alam mong daanan, may dumadaan, tatabi ka. Hindi yung parang dito, kikwentuhan kayo, alam ko na may dumadaan dyan, nakarangan mo pa. Awareness din yun eh, dapat, tama? Huwag ka nakakaperwisyo ng tao, dapat nakakatulong ka. Kahit sa sasakyan, ayaw kong iikot ako ng matatamaan ko yung mga sasakyan na darating, hinintay ko munang maging malinis. Okay ba yun? Awareness to. So yun, so cellphone shop, tapos naging bag, tapos sabi ko, nag-iisip ako ng, nakikita ko yung pwesto sa Alabang Metropolis. May stante doon na nilalabas lang sa isang skinita. May pager, may mga battery, may mga cellphone, may ganyan. So, ano may ganun akong pwesto? Linudumo pagdating ng alas 5, Alabang Metropolis. So, hindi sa Metropolis, sa labas nun, isang skinita na may customer. Pag nakabenta kasi sa ng isang cellphone noon, ako, pero nakita ng 2,000. Kung i-convert mo sa panahon niya yung 5,000, parang compute ko lang. Siguro mga 8,000 ang kita niya kasi times 4 na eh. Ang panahon niya yun, times 4 na. So, kumikita ako ng 8,000 sa loob ng isang oras. Siguro, isang oras ko i-deliver, isang oras ko i-deliver yung cellphone. Ang niya, wala rin nagpasok sa akin. Ano gano'n? Kung gusto mong yumaman, ikaw mismo makakadiscover sa sarili mo, wala magtuturo. Okay, kailangan meron kayo na, ha? Hindi yung pwede yung yayaman ka, hindi kasi tinuro niya pa yung paano yung mga, ang pagyaman talaga, ikaw talaga to. Nga lang, may mga ituturo ko na mga importante para bumilis ka. Kaya nagugulat ako dito sa networking, paano, mayroon 16 years old kaharap ko, 16 years old na sumali, pagtungtong niya ng 19 years old, nagti 300,000 per month. Paano niya nagawa yun? 3 months in the making, ako 10 years in the making, nagwa 150 ako. Nakuha niyo yan? 3 years, yung 16 years old, pagdating na ng 19, 300k. Tapos, ako, 10 years in the making, 150. Kasi nga dito, may nagtuturo eh. May nag-guide, may nagme-mentor. Dito, wala. Wala mag-guide sila. So, ito yung dalawang mundo. Kasi ito yung mundo ng empleyado. Kaya yan. Wala na. Ito na yan. Alam niyo na yan. So, alam niyo ba yun? So, versus nitong mindset na itong dalawang to. Tapos, sabi ko naman, pwede naman ako mag-traditional pa rin. Sabi traditional. Networking, no? At ito traditional ko. Pwede rin mag-traditional. Nga lang yung tatay ko, 20 years in the making. 20 years in the making, bago niya kinira 2M. Unlike yung upline ko, 5 years in the making, na 2 million per month. Rizal Juba. Tawa mo? 15 years. Ha? So, nakatipid ng 15 years. Ito, inovertical ako. Sabi ko, kaharap ko, 16 years old. Brad, magkano kinikita mo? 300,000 per month. Ano sa akin mo? Lakabiyos. Ako nakabila akong kotse ko, siguro mga Ford Laser yata, halagang 5,000, tapos naregister ko 5,000. Parang 10,000 lang nabili. Alam mo yung kotse na pag lumiko ka, bumubukas po sa yung pinto, hinahabol ko. Tapos tayo, Joseph na alam mo yan. Tapos punta kami Star City, ay apa ko, dadali ko yung mga anak sa Star City. Umulan. Pero may akong map dyan, nalabas yung kamay ko, pinupunasan ko gano'n. So habang nagdadrive ako, pinupunasan ko yung una. So anyway, so basta ganyan. Masaya, nagkakotse pa rin. So paano nangyari? So sabi ko, pwede ako mag-traditional business kasi traditional business man naman talaga. Cellphone shop, restaurant. Sabi ko, gusto nagtitipid ako ng panahon. Sabi gusto ko. So yung tatay ko, basta ganyan. Ako, ang titipid tayo ng panahon, tapos mabilis dito kasi nga, basically, nalaman ko kasi nga may nagtuturo eh. Tapos nale-leverage ka kung saan dumadami yung sarili mo sa ibang tao. Isa ka lang. Tapos pag dumami yung downline mo, parang ang dami mong branch. Tapos di ka na naglalabas ng puhunan. Tapos mabalik sa cellphone shop ko, naglagay ako sa pwesto, naglagay pa ako sa pwesto, narag ako. Napasarap ko to kasi nga,
Nahihirap ako na isa lang nababatay ako. Pag alis ko dito, namamatay yung kabila, walang bossing. Sa tindero lang. So, sinara ko, tapos naglagay naman ako ng kantin. Medyo magkatapat na para mag-manage ko naman ng mabuti, no? Mahina sa kantin yung location at inano ko, katapatan lang. Sinara ko ulit. Ang hirap mag-leverage. So, nagle-leverage lang ako sa tindera. Yung tindera ako 3, tapos isang technician. Apat na beses ka lang magaling mag-leverage. Tama? Walang magtuturo na naman. Wala naman magtuturo. So, Alexa Networking, pag ang down na yung mo, 20 tindahan mo. Tama? Kasi bakit? Lahat siya nag-akit. Ay, isa pa, ang mind setting, gusto ko itama yung mind setting nyo. Kabilang side, strong side. Kabilang side, pairing side. 1.5 ang pairing ba? 1.5, 1.8. 1.5. Sabihin natin 1.8 na lang. Si strong side, pag nag-encode dyan, pinasuka ka ng 900 pesos. Ha? Huwag mong siya sabihin, strong side. Meron kang 900. Naka-time deposit lang. Kailangan, may pumasok din sa kabila, 900, para mag-pairing 1.8. Ganyan ako mag-isip. Tuwing meron pay-in ng kabilang side ko, 10. Alang naman yung bulso ko. 10 yung nag-join. Walang naman yung bulso ko. Yes, naka-time deposit ko. May 9,000. Nagse-celebrate ako. Kasi marami ako nakita mga mind-setting ng mga downline, mga downline. Tama. May pay-in. Ano man libre na? Baka siya sa buhay ng putang niya na ito. Naman pinapakinabang sa akin. Mali. Tama. Ang inaakit ang anong pera, ganyan. Nakuha niyo yung point, so mali. Tapos binababayaan to ako. Actually talaga, alalayan mo kahit konti. Huwag yung pababayaan. Kasi pag pinabayaan mo to, pakinabang, dito, kaya tututok. Kakatutok mo to, biglang lumaki, tapos bigla naman kabila. Kaya na-flash out ka. Aksidente, either lumaki to, o bigla ka na-flash out. Bigla mong babalikan to, uy ano, kamusta na kayo? Huyo. Dati hindi mo kami kinakausap nung pairing side na kayo. Meeting tayo, may kita. Huyo. Okay, so ako sa Captain America, sa grupo nyo, noon pa naman talaga ako nagpapapansin ako. Hindi talaga ako pinapansin ng apply niya. Ngayon, buti na lang pinansin niya na ako, di ba? Wala nang kapatid. Ano yung mga kapatid, di ba? Ay, parang wala naman tutulong ko dyan. Gusto ko talaga tumulong. Ayaw nyo eh. Ako bilang, tutok ako din dito. Tapos yung kabila ko naman, inalaga ni Apple. Mas anyway, so kalimutan na yan. So, nakuha niyo yung mindsetting. Ganyan yung mindset. So, ang daming mga paano kaya yaman yung ito? Pangit ang tingin sa mga down. Tapos ang tinitingin niya ng mga downline, gatas na nakalabaw. Dapat tingin mo dyan, mga tao dapat payamanin mo. Payamanin mo, huwag mong papayamanin yung sarili mo. Payamanin mo yan, dalawa left and right. Tama? So, minsan yung kinikita mo, all out mo. Okay ba yan? Kasi pag naglalabas ka ng pera sa kanan, di ba nag-abono ka? Yes. Abono, fertilizer sa English. Tutubo yung halaman. Hindi yung, wala naman ako. Sa negosyo talaga nag-aabono. Minsan nga sa negosyo sabihin traditional ko, talagang kinikita mo na po, minsan break-even ka 2 to 5 years. Kumikita ka pero walang natitira, pero masaya. Kahit zero, pagtingin sa bank account zero, at least tumagal yung negosyo ko ng 5 years, good yan. Nagse-celebrate yung mga negosyan. Yes, naitawid ko. Kasi bakit? Dito pa lang namamatay na yung mga negosyo. Inuubos yung puhunan. Tama ba? So, tapos kayo, nag-abono sa downline. Downline ko, nagpakinabang, puro bigay na ako ng bigay dito. Abono na ako. 3 buwan, lumayas ka na nga dito. Ano yung gano'n sa hindi negosyante? Business mindset. Dapat business mindset. Business madiskarte. Ano yan? Ano to? Awareness. Ha? Awareness. Business mindset. Ako mga ngayon ko lang mababagsak to mga salita na to. Actually, nababagsak ko naman siya sa mentoring. Pero ina-upgrade ko ng todo-todo. Ano ba mga naging katangian ko? Nagkatangian din ng mga negosyante yung businessman. Bakit sila successful? Tama ba? Tapos, yan. Yung mamaya na dito. Tayo, kaya pa na 3 hours. No? So, susunod siguro magkakaroon ng special training. Kasi ito talaga, hinanda ko to. 3 hours talaga to. O, 2 hours to 3 hours. Para 50 minutes lang pala bibigay sa. So, bibitinin ko na lang kayo. Okay lang.
Pero pipilitin ko na makuha ko yung tama, ha? Makinig mabuti. Okay lang ba? Yes. Mas okay lang ba bigyan niyo ako ng permission na wasakin ko yung utak niyo, puso niyo, kaluluwa niyo? Yes. Para lang mahuli niyo ng tama yung networking. Okay lang? Yes. Alaw niyo ba ako na ano? Yes. Gagambalain ko lahat. Gusto ko pag-uwi niyo, hindi na kayo dating kayo. Sana. Kasi kung ikaw pa rin yung dating ikaw, yung income mo, dating-dati pa rin na yun pa rin. Hanggat di mo babaguhin yung tatlong yan sa pagkatao mo, walang magbabago yun. Ay mapapansin mo, 3 to 5 years na yung income mo ng 10,000 to 20,000. Kasi hindi mo naman kasi nahuhuli itong tatlong. Tama? So, first time, alaw niyo ako. So, pala niya naman. Wala. Salamat sa pag-permission. No? So, magsasalita ako ng masasakit. Hindi naman tayo church dito para magsalita ako ng, ng religyoso. No? So, ayan. Okay ba lang? Ganito ang mind setting. Abono. Okay lang. Yung first million mo, wala yan. Kasi baka walang yan. Walang first million. Walang nangyari. Siguro ito networking. Pangit. Siguro mga black na ako empleyado. Ganun talaga. First million mo, wala yan. Mayroon pa nga downline ako na Ops, nagpe-50,000 per month na ako. Ba't walang natitira? Hanggang 150 yan. Wala yan. 250, 150 talaga expenses yan. Anything beyond that, 250, good na yan. Yung 100 na itatabi mo na yan. Ito kasi expenses lang talaga. So, okay matakot sa mga expenses. Tawag yan. Expenses. Huwag takot. Expenses. Abono. Pera. Palabas. So, lahat ng mga pera palabas, may balik. Pag takot kang mamuhunan, takot kang puhunan. Sabi niyo puhunan. Puhunan. Takot kang mamuhunan, takot kang mag-abono. Wala kang success. Kasi the more na malaki ang puhunan, the more na malaki ang kita. Tama? So namumuhunan ka ng effort, time, tsaka pera rin. Tama? At may mga inaano. Ganun din sa negosyo, no? Nagpapagod sa restaurant, nag-duty ng 24 hours, walang tulog. Naalala ko yung tatay ko sa Dad, paano kayo namamasyal noon? Ang pasyal daw nila is makatulog lang ng 2 araw, 2 oras to 4 hours a day para daw sila nag-morning. Kasi siyempre tayo, 1 to 2 years pa lang, anong reward kaya sa sarili ko? Nag-iisip na ng reward. Sa kanila, matulog lang sila ng 2 hours a day, reward na yun. Tama kayo, nag-iisip na kayo ng dapat, may kotse, sa sarili mo, puro sa sarili mo. Wala. Makapahinga ka ng maayos, yun yung reward. Kasi bakit hataw ka lang ng hataw? Tama ba? Okay ba yun? So, tapos gusto ko dapat maintindihan nyo itong mindset na to. No? Pag nag-negosyo ka, ito talaga. Effort, tapos income. Sa umpisa, ang dami mong effort, income mo maliit. Kasi bakit? Nag-gain ka pa ng knowledge. Kailangan mo ng maraming knowledge, effort. Tama? Tama. Konti pa lang knowledge mo niyan eh. Knowledge mo, konti lang. Konti lang din yung kita mo, pero yung effort mo malaki. Nakuha mo? So, mapapansin mo, kung anong kinikita mo, yun yung laman ng utak mo. Tignan mo yung bulsa mo kung may laman. Walang laman, walang laman utak mo. Walang laman utak mo. Joke lang. So, yung laman ng bulsa mo, yun yung laman ng utak mo. Totoo yan. Pag ang alam mong kita is 500 a day lang, kakarampot lang yung utak mo, 500 lang a day. Hindi mo alam yung 100,000, 1 million per day. Tama ba? Meron ba kumikita ng 1 million per day? Organo good, ganyan, good. 1 million per day, that's 30 million per month. Tama? So, effort mo marami. Darating yung time, income mo maliit. Kasi konti lang na lang. Pero tumarating yung time, pakonti na ng pakonti effort mo. Pero yung income mo palaki ng palaki kasi na lumalaki na yung network mo. Tama? Pero yung effort na yan, hindi yun ibig sabihin effort sa pag-i-invite lang yan. Pero yung effort mo, the more na lumalaki negosyo mo, the more na mas maraming effort. Tantanan nyo na yung financial freedom tsaka time freedom. Hindi totoo to. Ito financial freedom, totoo. Time freedom. The more na marami kang downline, the more na marami kang obligasyon. The more na mawawala ka ng panahon sa sarili mo. Tama? Okay ba yun? Pwede ba niyo yung palang basagin niya sa utang niyo? Gusto ko dumating sa time na natutulog na ako, kumikita ako. Oo, kumikita ka pag tulog mo, pero pag gising mo, sobrang hataw yun. Okay ba yun?
Okay lang baguhin natin yung mga mindset, yung mga laman ng pag-iisipan nyo ng mga mali-mali. O yan, tama natin. Sa network, pag may pay ng strong side, time deposit, maging masaya ka. Peperingan mo na lang yan. Tama ba? Okay ba yun? Yes. Tapos, yan, yun yung mga mindset, no? Okay, so, dito tayo sa, actually marami pa itong laman, no? Meron pa akong sample ng mga building, so, cut na natin para makatawid tayo. Heart and soul. So, yung soul, body. Wala. Dito pala yung spirit. Spirit, is body to. Body. So, yung mind kasi, pag ang mind mo nag-declare ng 1 million per month, susunod na lahat yan. Pero sabay-sabay, aayusin mo pa rin. Okay ba yun? So, yung mind mo, pag dineclare niya na 1 million per month, gusto mo ng 1 million per month, 1 million per month. Ganun ba kayo mag-isip? Ang goal nyo, 50,000, 20,000 lang. Ano talagang goal nyo yung income? Sagad-sagaran, wala nang tawaran. Wala nang dagdag. Kaduluduluhan ng success mo, magkano gusto mong income? 10 million per month. Ikaw? Ha? 10 million. Ha? 10 million. 10M. Ikaw? 100. Ikaw? 10M. 150 million. 200 million. Di alam niyo pinagsasabi niyo ha? Oo, masaya. 90. 90. Sa'yo? Ha? 50 million. 50 million. 30. 1M. 31M. Ha? 31. 31M. Tuparin niyo to ha? Dito lang ha. Wala kang pakialam, gawin mo talaga, hit mo talaga to. Hindi mo ako binobola, hindi mo rin binobola sarili mo ha. Yes. Kahit kaduluduluhan mo, basta success mo, ito target mo. Pwedeng matanda ka, pwedeng mas bata ka pa. Pwedeng maaga, pwedeng matagal. No? Sa'yo? 200. Sa'yo? Ha? 50. Si Bindin, per account. Hindi, per month. Kung bahala mo compute, pahirapan mo per minute lang. Ano ka taxi? Ha? 500 million. Alam mo yan ha? Alam mo yung pinagsasabi mo ha? Alam mo ilang zero yan ha? Baka di ba ilang zero yan? Ilang zero yan? Arin na zero. Ilang digit yan? 7, 9. 7, 1 million lang. Two, one, two. Zero yan, zero. 9 digit 9. 8 na zero. Isang divide. So pareho mo yan ha? Yes, 15 million. Wow! Wala nang tawaran yan ha? Wala nang kahit di na Sagad na tamaas. yan, Sagad na, sagad. Pwedeng maaga, pwedeng late. 18 million. Consistent every 1, 5 million. Hindi, ano to yung matanda ka, bata ka, yung paduluduluhan ng success mo, maganda lang yung gusto mo na hindi natataas pa. Wala nang, wow, 10, 15, ay 15. Sagad mo. Pero, i-hit mo talaga. Monthly. Gano'n. Ayaw mo ng 10? Hindi, 5. Hindi, ayaw mo ba? 60 years old, tapos nag 10 million, kaya mo. So 5 lang. 5 lang talaga. Hindi, totoo yan. Consistent yan every month. Sa'yo. 60 years old ka na, 1M ka pa lang. Ha? 1 trillion talaga. 1 trillion, 1 T. Sa'yo, 31. 31 yan. Grabe. 12 million. 69. Gustos na nga. Baka 59 position na yan ito yan ha? Dati talaga magkaya. 101 million. Panuwan ito. Panuwan. Ako sasabihin ko sa akin ha, 75 lang. Hindi ko kagad sinabi, baka gayahin niyo ako eh. So, nilampasan mo ako, lampasan mo talaga yung ano, yung mindset ko lahat. So, yan, ito yung mindset, no? So, sa akin kasi ang mindset ko talaga 1M per month, kada account. So, 75 account kasi ako. 70 heads yata ako. So, bakit 5 million ko sa ibang traditional business ko lalabas. So, i-hit ko yan. 75 million. So,
lahat ng knowledge, kailangan ko, dumikit, tinotropa ko lahat ng mga nagtuturo nila 8 million. Pag nakakita ko na nag-8 million, papaalipin ako dito, turo niya lang sa akin lahat. Oh, papaalipin talaga ako. Alam mo yung gano'n? Para matutunan mo isang bagay, paalipin ka, paturo ka. Wawalang ngayon ka, gagaguhin ka. Dikit ka lang ng dikit yan. Kasi bakit nag-8 million? Ginagago ka, hindi ka pinapansin. Tama ba? Baka may point. May kwento, no, para at least mahit niyo yung mga target niyo. May isang lalaki na gusto niya matuto ng archery. Ito yung archery, mamamana. Sabi niya dun sa, may nakilala siyang master. Master, turuan mo ako paano mamana. Turuan. Hindi ako tagturuan. Sige na, ulit. Tinatalbuyan na. Ulit mo sige na nga. Sige, kita tayo alas 6 ng umaga sa plaza. Alas 5 pa lang nandun na siya. So, dumating yung master. Okay, so tinuruan siya. So, sige, turuan kita. Ginawa niya, kinuha niya yung apple. Inilagay dun sa ulo ng bata. Tapos titirahin niya gano'n. Di ba, mamamatay ako. Tama? So, hindi siya gumalaw. Tinamaan. Galing mo, master. Tama na, balis ka na. Master, turuan mo pa ako. Gusto ko pang matuto. Ulit mo, sige. Kinabukasan naman, kita na naman sila. Alas 6, no? Ginawa naman, nilagay niya yung master, nilagay yung mansana sa ulo. Tama? So, tinira niya, sa pool. So, ibig sabihin, trust yung master niya yan. Trust naman niya sa sarili, magtitiwala siya ng master. Sige, umalis ka na. Tulong ka na. Kasi may tuturo ka pa sa akin. Kinulit niya. Sige, kita na naman tayo. So, kinukulit niya lagi. Sabi niya, sunod na araw naman, tinuro naman siya habang nangangabayo. Yung mansana sa nakadisplay, tinatamaan. So, maghapon, practice lang. So, natutunan niya na yun. So, galing mo na. Sa tao, ayaw mong tirahin, kahit nakasakay ka sa kabayo, tama na. Master, turuan mo pa ako. Pero kapag ituturo sa akin na hindi ko alam, wala na nga, tinuro ko na sa'yo eh. Bahala ka na sa buhay mo. So, ginawa ng master, maligod na siya. So, ginawa niya, tinira niya yung master. Kapanayin niya sa likod. Hindi yan about maging tirador ha. Alam niya may tuturo pa. May magaling to eh. Tinira niya. Biglang yung master, dahan-dahan, sinanong gano'n. Sabi ko na nga ba, may tuturo ka pa sa akin. Parang natin ba? So, sabihin, never stop learning. Sabihin, dapat makulit ka, persistent ka. Tama ba? Okay ba yon? Yes. Kasi minsan, ang ugali ng mga leader, walang mentor, yung mayaman, rapon. So, walang mentor, yabang. Gusto niya matutunan siya. Pwede naman, pero wala pa ako nakita ngayon. Dapat may mentor ka talaga. Tama? Okay ba? May nagtuturo kasi. Mentor ko naman yung libro. Yung libro kasi, tuturo talaga sa inyo yung tama niya. Nga lang, specific. Hindi alam kung anong kailangan mo talaga. Alay kasi ng mentor kasi kilala ka. Alam mo yung tamang salita sa'yo para tamaan ka kagad at matuto ka. Yung libro, hanapin mo pa, hindi mo alam kung saan banda yung tapang. Yung timing para sa'yo. Tama? So magkaiba. Iba pa rin yung mentor. Tama ba? So nakuha niyo yung point. So, yan. About sa heart and soul. Okay, so ito. Ang iba, mindset, no? Lalabanan ka dito ng ego. Ego. Pag meron ka pa nito, yan na yung kalaban. Marami na network na hindi na tumatagal kasi may mga ego. Dapat ang ego mo dito 0. Alam mo yung kahit iyain kita niya yun, kahit gagawin ka ng kahit sino, upline, downline, crossline, kahit may-ari ng company, dapat 0 ego ka. Alam mo yung ego? Pag may, paano wala namang ego ka? Ano may mataas ang ego? Yung mahiyain, hiya. Ha? Mahiyain nga eh. Cute eh. Di ba kala mo pag mahiyain cute? Ego wala nga. Di nga ako mayabang, mahiyain na ako. Ang mahiyain, mayabang yan. Mayabang yan. Narinig na ba yan? Di pa? Di pa. Pag mahiyain ka, mayabang ka. Yabang yan. Actually, tinuro yan ng pastor sa
mahihayin kasi ako. Nahihiya ka in a sense, bakit? Pupunta ka sa grupo, bawa, party, bonding, set, maraming tao, maraming apply, tama ba? And basically, nahihiya kang lumapit sa kanila, tama ba? So, ibig sabihin, ba't ka nahihiya? Kasi iniisip mo, negative, iniisip pa nga ng iba ng tao. Nako. So, baka lumapit ka sa kanila, baka hindi ako ibig kasi Bisaya ako. Baka yung dila ako pagtawanan ako. Hindi kaya lalapit, no? So, mayabang mo kasi. Tama? Tapos ayaw mo magpa-mentor kasi alam mo mapapagalitan ka. Mayabang ka, nahiya ako lumapit sa mga mentor. Mayabang ka. Okay ba yun? Nagkakalinawan ba tayo? Ang taas ng yabang mo. Tapos marami ako nakakita, no? Sa team na both in team. Kaya lahat ng team na diba, nag-join first tayo. Paano ako nakita mayayabang talaga? Alam mo yung sumasagot sa upline. Ako never talaga ako sumasagot sa upline. Kasi ang taas ng respeto ko dyan eh. Parang magulang mo yan. Kayo, balagbag ba kayo sumagot sa magulang? Yung kahit pabiro. O kahit pabiro, hindi ako sagot sa nanay. Tama? Hindi nyo tropa yun. Hindi mo barkada namin. Kahit na ang trato sa'yo ng nanay mo, parang pantay lang kayo. Kasi magkaedad lang eh. Mali. Tama? Yung anak ko si Tim, narinig yan kasi yung kapatid ko. Sumasagot, ano ka ba? Ano ba? Sabi ng anak ko, si tita, parang kapatid niya lang si Manona. Anong bata? Alam na sumasagot. Ako hindi talaga sumasagot. O sabi ng nanay ko, tsaka tatay ko, sundan ako. Kahit anong sama ng loob, hindi ko magawang magayat, sumagot, or parang wala kang kwenta. Alam mo magsabi ng sama ng loob, kasi bakit magulang mo yun? Nakuha mo yung point. So, yung upline, magulang mo, sasagutin mo. May ituturo sa'yo, may papagawa sa'yo, hindi mo gagawin. Tama. Ako, napaka-masunurin ko sa magulang. Although, basta ganun. So pagka ikaw, yung marunong kang may sinabi apply, hindi mo sinusunod, malamang ganyan ka sa magulang. Tama? So hindi ka rin sumusunod, patigas ulo. Tama? So kaya ba huwag kayong mga ganyang ugali kasi alam mo yung mama na ganyan. May tinuturo sa inyo apply. Basta tungkol sa business ha. Tapos minsan parang ginagawa kang tanga ng upline. Parang kang ginagawa ng tanga. Alam mo lang yun. Tinetest ka lang yan, ginagago ka, tatangayin ka. Punta ka doon ng maaga. Nagawa tayong tama doon. May purpose yan eh, tinetest kung darating ka o ano man. Hindi ka dumarating, lagi ka pang tinetest yung time nila. Tama, nakuha nyo? Wala namang pakain eh. Pag may pakain, darating ako. Wala namang pakain. Tama, wala namang tinatapik eh. Wala namang tinatapik eh. Tinitingnan ako kung susunod ka sa simpleng bagay. Kasi bakit? Yung simpleng bagay na hindi mo malaking bagay. Tama ba? So okay ba yun? Yes. So okay lang ba yes, apply yung ugali nyo? Yes. Huwag lang yung papatay. Tama? Pero may isang sagad-sagad, hindi ko sabihin yung pangalan. Yung team ng JD, sobrang taas talaga ng level ng yes, apply. Nasa isang lugar kami, hindi ko sabihin ko anong lugar. Sabi, may kabayo. Sumakay ka dyan sa kabayo. Nang walang salawal. Problema, grabe na ka. Sige na. Talagang hinubad nyo. Sakay siya. Kasi alam niya, although hindi connected sa business, basta huwag lang papatay. Saka huwag lang magnanakaw. Tama ba? Wala namang kulong sa ganun, di ba? Lalo na nasa isla. So, nakuha mo yung point na ganun. Saka wala namang papagawa si upline na ikakapahamak mo. Kung may tuwala ka talaga. Tama ba? Hindi naman mag-1 million per month yan ng ganun-ganun lang. Tama ba? Pero unless yung babae ka, tas lalaki, tas re-raping ka, ibang usapan yun. Pero yung mga ganun, alam mo na mahilig mag-test about shame, about ego. Alam, sumakay ng kabayo. Nakuha mo yung points ako. Kaya alam mo, sobrang top earner yung taong nun. Kaya sabi ko, sana ganyan lahat ng down na yung best upline. Ako ganyan na wala sa nating upline, lahat nasasabihin niya. Lalo na pag 2 beses na sinabi, nanginginig na ako. Sabi ko, pasaway ako, ba't umabot pa sa 2 beses? Sabi niya, bili ako ng Digicam. Bumili ako. Actually, hindi ako bumili. Sabi ko, ano kinalaman sa networking? Sabi na, bili ka. Wala, bili na ako. 2 beses lang sinabi. Bili ako ng drone. Sabi, bili daw ako ng drone. Kinalaman sa networking ng drone. Sayang lang pera ko, mahal-mahal ng drone.
Sige na, Adrian, bili ka. Hindi pinapaliwanag, basta 2 beses na sinabi sa akin. Ginagawa ko. Pero madalas, isa pa lang sinasabi niya, sinusunod ko na kagad. Mas walang dahilan. Minsan dadaling ka sa Bicol, Catanduanes. So, ano tayo doon buong team. Organizers, founders. 5 days, 7 days na. Top earner na ako, sasayangin mo yung oras ko doon. 8 anak ko. Nasa time freedom na ako. Kumikita na ako, hindi ko nakita kailangan. Nag-1 billion na ako. Tama ba? Sayang oras ko doon. Pupunta dyan. Hindi, yes, apply. Ako. Kaya iba yung ganong ugali. Yes. Wala nang mapagawa. May sinasaya lang yung apply yung oras mo. Tama. Nasa panahon ako ng hataw mo din. Hindi. Mas lalakiin ka mo pag sumunod ka sa apply mo. May mga ganyang ugali pa, no? Sana huwag yung maging ugali yung gano'n. Yung nag-i-stop muna kayo. Di muna ako magsaserve kasi hataw muna ako. Napakasarili, napakadamot ng ugali mo. Malabo kang yumaman, promise. Mayayaman ka siguro kung babaguhin mo yan, tapos mag-upgrade ka pa. Okay ba yun? Okay lang huwag kayong ganun. Kasi alam niyo sa mga task na ginagawa niyo, pag may tumatanggap, kumakasap kayo ng mga task, nafo-focus ka, natututo ka. Yung focus ka, natututo ka. Gagaling ka lang, mabilis ang income. Nakuha mo yung point. So, okay na ba ganun? Pag may pinapagawa kasi, kahit maliit pa income mo, sundin mo yung task na binibigay sa'yo. Hindi ka naman bibigyan ng task na 24 hours. Meron bang task na binigay sa apply na 24 hours? Wala namang ganun kasi. Kahit nga mag-mentoring o mag-talk, puro 1 hour a week lang naman. Tama, wala namang ganung mentoring na umabot ng matagal. Tama ba? Tapos may sasagot na, apply, magpo-focus muna ako sa hataw ko, hindi muna ako mag-serve. Alam mo, minsan kinausap ko na yung mga ganyan, wala talagang kwenta. Ako dati ugali ko yung pag may pasaway, kinakausap ko pa, tinuturuan ko pa. Nakalata ako, mga walang kwenta talaga, basta hindi susunod, matigas talaga ulo. Mayaan mo na lang. Tutukan mo na lang yung konti na sumusunod, kesa dun sa maraming pasaw. Tama ba? Okay lang itong grupo na to, itong usapan natin, ayusin niyo na kagad yung attitude. Yes. Ano to kumbaga elite nga, di ba? Angat sa iba. Ibig sabihin ng angat sa iba, meron kayong alam na hindi nila alam. Tapos meron din silang alam na aalamin mo pa rin, humble ka. Hindi ka mayabang kasi yung iba kasi pag marami nang alam. Lagi ka kahit di magaling may matututunan ka dyan. Basta kumikita ng malaki may matututunan. Kahit sira ulo o hindi kumikita, may matututunan ka dyan. Bakit? Matututunan mo, mababaging sira ulo para kumita ka. Tama ka? So may matutunan ka pa rin dyan. Kahit salbahe yan, minalangya ka niyan, may lesson na ibibigay sa yan. Sabihin, nabuisit ka sa kanya. May lesson sa'yo, hindi ka pa ganun ka-vicious. Kahit sira ulo yan, hindi ka dapat magalit yan. Kasi bakit? Part ng lesson mo, na training ka. Pag-obstacle mo yan Sabihin, tinatamaan ka pa, nabibuisit ka pa sa kanya. Sabihin, may aayusin pa sa sa'yo. Sabihin, may maganda siyang trabaho pa sa'yo. Tama ba? So, naalala mo kung pwede ba yung pelikula, walang kalaban? Nakakita na kayo ng gano'n? Avengers. Mga superhero, wala silang kalaban. Wala rin magnanakaw. Ano gagawin ni Superman? Ikot na lang ng ikot ng mundo, walang trabaho, di ba? Kaya minsan yung mga kalaban na yan, nagiging nagiging may silbi ka para mailabas mo yung pagiging hero. Tumulong ka. Kaya may mahirap para magtulungan yung dalawa. Kasi imagine mo lahat mayaman, ang akin din ng mundo. Tama ba? Kasi lahat ng tao mayaman, sana all mayaman. Bakit yun? Lahat ng 50 million, gusto mong magpagawa ng bahay, walang gagawa. Bakit? Gawin mo ako ng bahay, mayaman na ako, ba't mo utusan? Gusto mo kumain sa restaurant, wala nang waiter, bakit lahat mayaman na? Tama, nakakatakot mabuhay sa mundo na lahat mayaman. So kailangan may mayaman, may mahirap, balance and yin yang. Okay? So, para ma-practice mo yung pagiging mayaman mo, dapat may mahirap. Tama ba? Nakuha niyo yung point? Yes. So, yan. Yung attitude, yung hiya, ego. Ito pa. Wag mainipin. Inipin. Kadalasan ganyan Naiinip. Ugali ng mga top earner.
maaga silang dumarating. Mga negosyante, sila opening, sila closing. Tama ba? Yes. Tapos pag nagninegosyo sila, iniisip nila sila yung, itong distributor, hindi nila iniisip na distributor sila. Iniisip nila, sila si Doc Ed. Tingin nila sa mga crossline, downline ko rin yan, kailangan matulungan mo rin yan. Ba't mo tutulungan yung crossline? Wala namang silbi yan sa'yo. Paano? Sige, tulungan mo sa anong silbi ng crossline sa'yo. Ibang grupo, tutulungan mo yun. Anong pakinabang kayo ng ibang grupo? Ba't tutulungan mo sila? Yung ano rin nila, yung nanas nila. Hindi, ba't tutulungan mo sila? Ay, ba't kasi? Kailangan mo, tulungan sila. Para pag ako naman ang hinahanap. Hindi, walang ganun. Hindi sila, tutulungan mo sila pero hindi magpapasalamat, hindi rin gaganti. Tutulungan mo pa, hindi na. Hindi na. Ha? Hindi na. Bakit hindi na? Tutulungan Tutulungan mo naman pa rin. tayo. Tulungan ko para mabilis ka sa leader. Kasi bakit? Kahit di magpasalamat, kasi bakit? Tingnan mo ha, tinulungan mo, yumaman, di nagpasalamat, di ka tinulungan. Nag-recruit yan. Yumaman ka ba sa inyo? Oo, yumaman ako. Positive sa business sa networking. Hindi mo tinulungan, humirap. Ginawa, nakausap niya yung kapitbahay, mga kapatid mo. Maganda ba yung global? Pangit yun. Huwag ka mag-networking. Grabe, hindi kaya yaman dyan. Kapatid mo pala yun. So, nung in-invite mo yung kapatid mo, mag-networking, hindi. Hindi, kasi negative. Pero kung nakausap ng crossline yun, natulungan mo at yumaman, o tingin mo yumaman sila. Maganda yung global. Talaga? Oo, maganda. Binotivate, pinower. Kanina sasali yan, doon o sa'yo? Sa'yo sasali yan, sa kapatid. Kaya magulat, kapatid, join na ako. Kaya na kami nakausap na naging successful. Tama ba? So, ibig sabihin, think big kayo, isipin nyo itong company, kayo may ari. So, kung ang mindset niyan, ang heart niyan, yan, huwag mainipit. Tapos think big. Think big. Sabihin nyo think big. Hindi. Huwag mo isipin distributor ka. Ako, kaya ganyan na lang ako sa mga crossline. Talaga matulungin ako. Nga lang, siyempre, yung kailangan ng tulong, yung ayaw itong mga patulong, yung tutulungan talaga. Huwag mainipin. Ma-observe nyo ba sinasabi ko? Yes. Sa inaanto ka? Ilang oras tulog mo? 3 hours. Hindi ko yan yun, ang puyat 1 hour. Yung tinuro sa LS eh. Susunod nyo natuturo yun. Pati na yun kasi. So huwag mainipin, huwag mainisin. Ayun kasunod, huwag kampo. Kampo, galitin. Pagtanim. Tanim ng sama ng loob, saka reklamo. Okay ba yun? So, ito yung mga ego, ito yung mga negative energy na magpapatay sa'yo. Ang pinakamatindi dito yung tampo. Pinagalitan ka, di ka sinabi, tanim na sama ng loob, nagalit. Pag may mga ganyan pa kayo, wala naman. Tagalan mo tagalan pag-yaman mo. Kasi along the way, maraming manggagago sa'yo, upline, downline, crossline, manggagago sa'yo, marami ka naman. Nakuha mo yung point? Pag meron ka nito, quit ka. Hindi tatagal dito. Dami ko na nakita dito. Ilan ito, out of 80 kami, mga batch ko Ang natira na lang, 2 kami. Ganun katindi yung laban ng attrition talaga. Kaya kung gusto mong hindi masayang panahon mo, tanggalin mo mga ito. Kasi yan yung mga nagpapabay. Okay ba yun? Yes. Yung soul, ito yung yung personality mo yan eh. Yung soul spirit. Kulang, sayang, may tuturo pa about sa body at sa mind body. Concentrate muna tayo dito kasi importante ito. So, nainip ka sa pagyaman mo. Ba yan, 5 taon na wala pa akong fortune. Ikaw sa employment. Kadalasan, hindi umaabot ng 5 taon. Kahit naman sa relasyon may mga kahit sa bata, no? May mapapansin ka na naging bago lumagpas na 7 years old, naging masakitin. Pag lagpas ng 7, okay na yan. Sa relasyon, ganyan din. Pag umabot ng 7 years old, yung 7 years yung relationship niya, dire-diretso na yan. Nakuha niyo yung point? Yes. So, pag nainip ka, 5 years, ang labanan dito, 10 years. Nga lang, diskarte mo. So, may mabilis, may mabagal. Kaya ka mabagal kasi nga yung mindset mo, yung mga attitude mo kulang-kulang pa. Okay, so, ibig sabihin, gusto ko yun napakaramdaman ko yung mga puso nyo, yung mga mind nyo, yung soul. Pambabago yun sa inyo.
Pero pwede isang iglap, di-decision ka. Ready ba kayo? Yes. Gusto niyo yan, yung parang instant. Instant ano ka? Instant tapos mo kagad lahat. Okay, so di ko alam kung makakasabay kayo sa sasabihin ko, ano. Pero try ko rin. Pag hindi, usap na lang tayo ulit. O kaya baka hindi mo pa panahon para yumaman. Hindi mo pa panahon kumunta. Ready na ba kayo yumaman talaga? Yes. O gusto nyo matagalan pa? No. Kasi kung gusto nyo matagalan pa, pwede naman. Dadagukan ka ng panahon muna. Ayaw mo sumunod sa sasabihin ko, dadagukan. Ako, dinagukan talaga ako. So, pwede kang kumonek dito sa sasabihin ko to. Either by knowledge, will mo, gusto ko yan. Connect tayo ko yan. Tututo ka. Connect ako dyan. Sige, gusto ko yan. Tututo ka. Pwede ka mag-connect. O, ikaw yung matigas ulo na. Oh, connect. Grabe naman. Sobra-sobra naman yan. So, sige, okay lang. Pag dumating yung panahon na mangailangan ka, pamilya mo, dumating sa point na relasyon mo nawala, sarili mo, ayoko sabihin kasi negative. Yeah. Tama pala. Tapos connect na ako. So, natagalan pa. Kaya pala may matagal yumaman, may mabilis. Iba kasi kung mo-connect na agad. Nag-i-yes apply ako ng dapat. Tama? Okay ba yun? Yes. Kulang sana. Ano kaya? Try natin overtime tayo ng konti kasi importante itong sasabihin ko eh. Actually, nag-Bible study ako noon pero mas matinding level itong yung bagong connection. Nung nagba-Bible study ako noon, hindi ako nainom, hindi ako nagmumura, hindi ako nagsisinungaling, hindi ako nagnanakaw. Ang weakness ko lang nun, babae. Okay, so parang yun ang pinakahirap na hirap ko. Natanggal ako sa simbahan noon. Kasi nga, nagkaroon ako ng textmate, nagka-girlfriend ako, nagkaroon ako ng girlfriend. Eh, bawal sa church yun. So, yun yung weakness ko. So, pero, lahat, nakawid ko yan. Ano sinasabi, no? Naging group leader ako, naging speaker ako, nag-serve ako sa lahat ng level doon, lahat ng awards. Nakuha ko na talaga doon sa Bible studies ko din. Kulang na lang, maging pastor na ako nga lang, siyempre. Yung pagsaserve ko, talagang nandito ako. After ng church, may meeting pa, may magmamam pa, gagabi pa ng uwi, magpa-follow up. Pag gumagastos pa ako para lang mag-follow up ng mga uma-absent sa pagsimba ba. Nako mo, alam mo may level pa pala na mas matindi doon. Sabi ko, bakit di ko, yung natanggal ako doon sa pagiging chicks boy. Tama ba? So ngayon, nag-J-Lim ako, tapos bandang uli, mahabang kwento, no? Nag-connect na ako kay God. Dati kasi nagko-connect ako kay God. Pero nagtataka ako, bakit hindi ko gusto kong bumait pero di gumagawa. Talagang yan no? Mabait naman ako eh. Hindi naman ako. Doon lang talaga sa chick boy siguro. Hanggang sa dineclare ko na sa sarili ko, okay lang siguro maging chick boy kasi sa haba ng panahon na talagang pinaglalabanan ko yung pag-chicks. Mga 30 years na siguro. Nalalaglag ako palihim lantaran, palihim lantaran. Yung mata ko, tumitingin pa talaga sa mga porn, sa mga TikTok na mga labas dibdib. Tama ba? Siyempre, lalaki tayo, naakit ka talaga. No? So, matagal kong problema yon. Tama? So, ha? Sino? Porn? Ano yun yung pag nanood ka ng sine, kinakain niya. Corn na, yung pala yung Popcorn. So, alam mo yun, so, yung iisa na lang kasalanan ko, sabi ko, yung yabang, wala naman talaga akong yabang kahit nun. Mukha lang akong mayabang kasi gwapo. Yun. Hindi naman talaga ako mayabang. Mukha lang, mukhang suplado lang pero approachable lang. So yun na, sabi ko, isa na lang, yun na lang, sabi ko. Hanggang in-accept ko na. Hanggang na meron na yata ako. 2 na chicks ko yata lang, sabi ko, hanggang 5 asawa. Pwede ako niyan. Yaman naman ako. So sabi ko, wala na ako, no? So hanggang sa, mali pala. Ano ba mo? So dumating sa point na, dinago ka. Ayaw ka na ikwento kung paano yung dago. Siguro para malaman nyo ng todo-todo, para para hindi nyo na rin, baka dinadanas nyo rin. Basta dumating na ako sa point kasi ng success ko, na 9 years kasi hindi naman ako nag-chicks na parang, nung lumaki income ko, natukso ako, chicks ako. Pitik-pitik lang dito sa 9 years pero wala talaga, pero pitik-pitik pa rin. Dito sa 3 years, naging talamak ako. So, bumaba yung income ko, gumawa pa ako ng mali, di lalong bumaba.
Itong 9 years ko, alam mo yung pakaramdam ng focus sa network. Di rin nagchichicks. Di talaga nagchichicks. Talaga focus ako sa network. Walang ubiyan ng probinsya, walang time free. Basta puro trabaho lang. Alam mo, hindi ko na alam kung magkano pera. Ibig sabihin, may gusto akong puntahan na bansa, pupunta ako. Hindi ko alam kung magkano gagastos nila. Sa alam ko gagastos ako. Parang natin. Hindi ba naman? Pero hindi mo alam kung magkano binabayaran mo sa kuryente, hindi mo alam kung magkano kuryente mo. Hindi mo alam kung magkano. Bumibili ka, hindi mo alam. Basta magbabayad ka 1,000 ng 1,000. Tama? Excuse me, hanggang nakaipon na ako ng malaking isang garapan na barya kasi nga, napapagod akong magbili ng barya eh. Mahalaga mo ng giant kasi nga para mas gusto ko nagbabayad ng buo. Kasi mahirap yung magbabayad ka, akala po. Di ba tagal? Magkano ba yan? Tama? So nagba-birthday ako, 50,000 yung gastos. Pakailam. Tama? Bumili ako ng Veloster noon, magkano yan? 930,000. May pag-ipunan ako ng 2 buwan niya. Di, 2 linggo pala o 2 buwan. 2 buwan pinag-ipunan ko. Sige ba nang gano'n? 900,000 pag-ipunan mo ng 2 buwan. Yes. Sabi, binenta sa akin yung lupa dyan sa Taytay Rizal. Ang down payment is 1 million. Sige, bigyan mo ako 3 buwan pag-ipunan. Sige ba nang gano'n? Yung 3 buwan pag-ipunan. Marami kang gastusin ha. Ang expenses ko nasa 300 to 500,000 per month. Tapos nagastos pa ako mag-iipon pa ako ng 1 million. Sige ba nang gano'n? As ang monthly ko noon is, nagbabayad ako sa bahay ko ng 165,000. 67,000. Tapos meron akong anak na 30,000 pa din ako rin. Kasi Fortuner ko 29,000. Tapos condo ko, rento-own. Yung rent ko 25,000. Yung rento-own ko 40,000. Tapos namamalengke ako 15,000 for 1 week. Iba pa yung grocery. Basta gano'n, wala akong pakialam sa pera. Gusto ba na gano'ng buhay? Yes. Ano yung pwedeng ma-experience ito na ang buhay? Ang sarap ng pakaramdam na labing gano'n. Tapos punta ng Hong Kong. Punta ng Hong Kong. Tama, so withdraw ko. Doon ako nag-withdraw. Punta ng Hong Kong, 7 days ako doon. Nabibitin kasi ako sa 3 days, balik-balik. Balik na naman ako doon. Sabi ko, 7 days ako doon. Gumastos ako ng worth 150,000. Di ba nang gano'n? 7 days sa Hong Kong. Gumastos ko 150, tapos hindi mo malang naramdaman. Tapos pagtingin mo sa computer may 250. Uy, may sukli pa ako 100. Gusto nyo ng ganung buhay? Yes. Connect kayo sa sasabihin ko. Actually, nakakonect na ako. Tapos nyo magle-level up pa ako, magkoconnect pa ako. So, ibig sabihin, kaya pala minsan hindi mo magawa yung tama. Kasi ano yan, spirit yan eh. Nandun na ako sa spiritual ako. Nag-church ako. May hindi pa rin ako magawa. May natural. Pwede kang yumaman ng walang God. Pero makakagawa ka ng hindi maganda, pwede kang bumagsak ng todo. Yayaman ka, walang God. Nagawin mo, mag-chicks ka, basta may magda-drugs ka, basta may magagawa ka, magnanakaw ka, manunulot ka, magaganyan. May magagawa kang hindi maganda, akala mo tama. Bigla ka babagsak. Natural yun. Pwede kang yumaman. So, pwede mong testingin muna to. Yung spiritual naman, yun yung ginagawa mo, si God, Spirit, sige God, lagi ka katang-katabi ikaw nagda-drive, si God, guide mo lang ako guide Ang hirap naman nun, hindi ko magagawa yan, basta ako pa rin magpapatakbo ng buhay ko, magiging mayabang pa rin ako, magiging immoral pa rin ako. Basta ang gagawin ko lang, yung kaya mo turuan mo lang ako, ano yung kaya ko yung hindi ko kaya, hindi ko gagawin yan. So, spiritual pa rin. Tama ba? Yung Holy Spirit naman pala, ito na yung pinakamaganda. Kaya pala kahit gusto mong bumait, pero di mo magawa, doon ko nasolusyonan talaga eh. Tagal kong problema yan. Actually, nagagawa ko na rin talaga yun. Na-explain lang. Sabi ko, bakit nagawa ko yun? Nag-connect na ako kay God. Ang ginagawa ko, God, ikaw na mag-drive. Sasakay na lang ako. So, nangyari talaga sa akin yun. Kaya pala yung experience na marami ako nabibiling bahay, bibili ako sa sasakyan. Si God na talaga nagpapakonect, nagda-drive. Hindi ko alam. So, hindi ko alam na ako minsan ng driver, minsan siya pala. Ngayon, nalaman ko yung panahon, bakit saksakan ng yaman ko? Si God pala nagpapatakbo ng buhay. Hindi talaga ako nag-chicks yun. Pala pa niya, diba? Wala ko panahon sa ganun. Nakuha niyo yung point? Yes. Tapos
Tapos nakita ko yung pagkakataon na biglang bumabagsak ako, pero marelyoso naman ako. Yun yung time na ako na naman nagda-drive. So niya yun, nakipag-commit ako kay God. Okay lang, commit tayo kay God. Yes. Katoliko ka, Christian, Muslim. May Muslim ba dito? Ilan? Kaya, asan? Ikaw nagtuturo ka, wala naman. Sino iba tinuturo mo? Sino pa? Me. Ikaw. Kala ko nagtuturo mo. Ganun pala yun, no? So, walang religion na pag-uusapan. Okay. So, kung gusto mo na, yun nga, tuloy-tuloy, sigad yung pag... At least aware na ako niya yun na minsan ako pala nagda-drive, minsan hindi pala. Kaya pala minsan gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Kasi nga, ginagawa ko lang guide si God. Ngayon, siya pinapatakbo ko. Ano yung ibig sabihin niya yung pinapatakbo? Tuwing may gagawin ako, tatanungin ko muna siya. Tama? So, iniisip ko, yung mata ko ba mata niya? Kasi di ba, driver na eh. So, ako magda-drive. Ako pa rin nagda-drive. Nga lang, dapat yung mata ko, dapat mata na rin ni God. So, minsan, magda-download na naman ako ng Instagram. Di ba Instagram ba? Marami ba yun? Maraming nakapanty bra dyan. I-download ko na naman. After 1 minute, i-delete ko na naman. Kasi yung mga una niya, tagal ko na dito. At yung mga bold, dinelete ko na yun sa cellphone ko, saka sa laptop ko. Kasi mga, pag nasa dinidelete ko sa cellphone ko, Laptop, andun naman. doon sa laptop, na-download ko ulit. Tapos pati yung mga website, kung pwede ka, ibablock ko na eh. Kasi bakit? Kung ina-drive na ni God yung buhay ko, dapat pati mata ko, mata niya. Pag may gagawin ako, God, gagawin ko ba to? Nakuha mo yung point. Gusto niyo ba ng gano'n? Yes. Pag ito naman, promise ko sa inyo. Kasi na-experience ko talaga eh. Si God nagpa-drive ko ako ng 9 years, no? Ay, talaga yaman talaga ng bonggang-bongga. Okay ba yun? Yes. Mga yan, ano na lang, palimutin na lang. Pero magiging guidelines nyo pa rin yan. Pero pag yung sinasabi ko, kumonek kayo. Okay lang ba kukonek kayo? Yes. Hindi kayo kukonek dahil may perang kapalit Kukonek kayo kasi masaya talaga yung magiging buhay. Yes. Given talaga, nasa networking tayo kaya pasok panalo talaga sa pera. Kung traditional kasi, ganun din naman, 150 per month, masaya din, mayaman din. Pero nasa networking, kasi dito marami kang babaguing tao talaga eh. Sa traditional kasi, konti lang eh, mga 50 waiter mo lang, bete dito kasi. Crossline, downline, ang dami mong babaguhin, no? Ang dami mong tatrabahuin, no? Daming bayad sa'yo ni God. Bayaran ka talaga, promise talaga yun. Actually, pinramis naman talaga niya, di ba? May plans to prosper you, not to harm you. Talagang gusto niya talaga. Lahat ng pag binasa mo ang buong Bible, lahat na nag-serve kay God doon, talagang mayaman. Wala ka ni isa makikita dyan na naghihirap na naglilingkod kay God. Hindi, nagtatama May manarinig ako, pastor ako, mahirap ako. Walang ganyan. Lahat ng mga nag-serve kay God, talagang mayaman talaga. Tama ba? Sino kilala niyong nag-serve kay God na mahirap? Na wala nang makain, nakikita. Makain po mo susunod. Yung gano'n, wala. Kaya lahat yan mayaman. Ultimo si Solomon, no? Mahirap na mahirap. Nag-wish. Give me wisdom, hindi pera hiningi. Putik. Ang mayaman na mayaman talaga na todo-todo. So, gusto niyo maging mayaman na todo-todo? Yes. Sintaas kamay. Pakonect tayo, mga saglit lang. So, baba. So, dito, paglabas nyo, Holy Spirit ang papasok sa inyo. Hindi rin yun, hindi ko kayo pe-pray over. Magdi-decide kasi kayo, kasi God na magpapatakbo ng buhay. Yabang, kahit ano pa yan, hindi na yan si God. May ano ba? Bawa, hindi na sabihin ikaw yung Diyos, no? Baka tirahin mo lahat, ako Diyos na ako, isang tirahan lang kita, patay na. Hindi ganun ang gagamitin mong Diyos ka. Parang God of Odyssey, no? Yung mga, boom! Hindi ganun. Yung yung gagawin ka ng instrument ni God. Ang magpapatakbo na ng buhay mo, ano ba yung gusto ni God na buhay mo? Okay sa'yo. Willing kayo? Willing? Yes. Wala pilitan, promise. Yes. Kung hindi mo pa gusto, wag muna. Kung medyo parang gusto mo pa yung kasalanan mo, nag-enjoy ka pa sa kasalanan mo, game muna. Nga lang, gutom ka. Ako, itatransfer yung di ba? Yung mga lalaki, sayang naman, marami pa akong download dito, tapos sayang pa pa-delete ko. Papalitan natin ng maraming, bibigyan kita ng bisyo.
bisyong magta-travel, bibili ng kotse, bibili. Gusto yung maganda yung bisyo? Gusto yung maganda ng bisyo? Yes. Gusto yung magwawaldas ng pera, magtutulong sa mga mahirap. Magbibisyo pa rin tayo. Ibig sabihin, yung bisyo na gagastos tayo ng mamahalin. Travel tayo. Bisyo natin to eh. Tayo? Mag-inom tayo dun sa sa East America, may yellow. Dati pag nagpapalamig ka ng Red Doors, sa batis mo yung luhulog, di ba? Ngayon, sa ice natin ituturo. Turok mo muna dyan para malamig. Malamig na, inom na tayo. Kasi ba lang ganong bisyo? Yes. So, willing mag-connect lahat. Yes. Nga lang, siyempre, para yung gusto kong bumait pero di kong magawa, hindi mo gagawing guide si God. Si God na nagpapatakbo ng buhay mo sa malayo. Kahit anong religion. Okay ba yun? Pwede. Kaya. Yes. Yung dati mong ginagawa, stop mo na yan. Tama? Biglaan yan, hindi unti-unti yan. Kaya ko naman. Biglaan yan. Dati bastos ka, dati gago ka, dati ano. Kunyari lang yung salita kong mura, ano lang to para masaya. Ang mura lang naging masaya, masama lang naman yan pag galit ako tas nagmura ako, yung masama. Pero sabi yung mura tas patawa lang, okay naman yan. Tama? Dati kasi hindi talaga ako nagmumura niya lang pag-aaralan ng mura na masaya. Tama? Okay ba sa'yo? Willing mag-connect lahat? Yes. Simulan niya yun, lahat ng gagawin mo, katamaran, wala lahat siya. Bigla ka maging mas lipag, bigla ka maging healthy. Pati pain, bigla yung mga downline mo, magbabaitan lahat yan. Tapos, kung sakaling may cleansing na gagawin sa'yo, may papagalitan sa'yo, may trahedyang darating sa'yo, nililinis yung kademonyo mo sa katawan niya. Diba? Uy, kung kailang inano ko si God, bigla nabigyan ako ng maraming problema. Yung problema na i-cleanse kasi yan eh. Susuyurin ka, masakit yan, tatanggalin na. So, ikaw na bahala nun. Hindi ko na alam, ikaw na makaka-experience. And this time, magiging different yung buhay. Okay ba yun? Ready na? Yes. Yung immorality, lahat yan. Basta, alam mo naman eh. Alam mo naman yung batas. Alam mo naman kung ano gusto ni God eh. Kailangan mo yan. Siya na magpapatak. Okay ba yun? Kung paano ka magpag-usap, godly na. Okay. Ano ba plano ni God sa'yo? So, gagamit ka ng word na God, hindi para maging religyoso. Gagamit ka ng word na God kasi nga talagang gusto mo si God na talaga nagpapatakbo ng network. Tapos, kusa na yan, bigla na lang lalakihin ka mo. Tapos yun nga, sabi ko na nakaraan, no? Nakasa ko na ba yun? 10 gratitude. Sino yung ginawa yung 10 gratitude? Ha? Sino? Nakailang absent? For the 7 days, 2 weeks ba tayo hindi nakita? 2 weeks? 2 weeks ba tayo hindi nakita ba? 1 week. 1 week. So sa isenyas mo sa daliri mo, hindi, ano na lang to. Isenyas sa daliri mo kailang beses ka nag-absent sa 7 days. Isenyas mo sa daliri. Hindi ko magdalawa. Sa 7 days, dalawa. Palakpa naman natin at isi-apply niya. So, isa lang naman mahirap yan. First week talaga nag-absent ako. Pero bandang huli, straight yan, 3 buwan, 4 na buwan. Talaga pagising ko, salamat ka agad ako. Ine-edit yung power secret. Nalagyan mo ng I'm happy and grateful for. Yeah. I'm happy and grateful to you, God, for. Bahala ka na kung anong lagay mo dun. So, pwedeng pagpasalamatan mo yung cellphone mo, yung gamit mo, kahit ano, basta magpagpasalamat ka, minimum baba. 10. Okay ba sa inyo yan? Yes. Magkaan ba nung in-apply nyo? Yes. Promise. Tuloy-tuloy yan, 7 days pa yan. Baka 3 months yan, makaka-experience na kayo ng mga himala, mga miracle na kakaiba dyan. Tapos yung application na yan, may pang-post doon. Kalkalin mo na kung paano yung affirmation, babasahin, I'm love, I deserve love. Babasahin mo with voice of God, babasahin mo na lang. Yung pang-post doon yung sa bandang kaliwa, kinakrap ko yun, tapos yung pinopost ko. Hindi ka na maghahanap-hanap. Tama ba? Nakuha nyo? So tuloy-tuloy natin gawin to. No? So ngayon, hindi naman tayo mag-pray over kayo. No? So yun nga, simulaan nyo yun. Willing kayo? Sige na magpapatakbo. Yes. So kung sa tingin mo, hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Okay lang ba? So walang pilitan. Huwag kang, uy, bakit di ako magtaas? Demonyo ako, bakit di ako nagtaas na wala pilitan. Yun na talaga yung gustong simulan niya yung bago lumabas, magkoconnect na kay God. Yung totoo. Pwede naman magbaba kung masama loob mo. So, maraming salamat. Palakpan naman ako. So, nakuha niyo na yung spirit soul. Iba kasi kulang eh. Okay, so nagawa yung mind, nagkulang dito.
Kaya mahirap. Kaya pag na-perfect mo yung body alam niya naman yan eh, no? Yung dapat at least natutulog pa rin kayo ng 6 hours. Huwag kayo magsasadong mahataw ng 2 hours a day. Pinapatay mo yung katawan mo. Tama ba yun, Bob? Dapat minimum 6 hours pa rin tulog. Yes, sir. O, kasi yung hataw mo 2 hours, araw-araw 2 hours, bobo ka na makipag-usap nun, lutang ka nun. Kasi bakit? Kulang ka eh. Yung body mo pinapabayaan mo. Tapos ang araw, magkakasakit ka, 7 days ka rin namang di hataw. Babawian ka na katawan mo. Kaya 6 hours minimum. Huwag ka naman sumobra sa 8 hours. Kasi parang pinapractice mo na yung kabilang buhay, 12 hours kang tulog. Kalahati ng buhay mo, nasa kabilang buhay ka na. Tulog ka na. So 6 hours lang, okay ba yun? Yes. And tapos, balitaan tayo ng good news ha. So yung income mo, pasalamat ka, maliit malaki. Kasi deserve mo naman yan. Kung maliit yan, okay lang. Yun naman talaga deserve mo kasi gayon naman ganawan mo. Walang reklamo. Okay ba yun? Yan, so yan, ramdam ko yung yung Holy Spirit pumasok na sa inyo. Alagaan nyo na yan, tapos i-keep nyo na yan. Tapos kung meron kang gagawin, hindi ko na yan alam, kaya usapan nyo na yan sa ni God. Okay, tapos yung blessing, abangan nyo 3 to 5 years, pasalamat kayo lahat dito, magkakasasakyan, lahat ng pangarap mo. On God, we trust. Thank you very much. Ano, apa, hindi.